So what's up ulit mga boss, Lodi Amo at mga tropa natin na nandyan na nanonood, nakikisubaybay dito sa ating solo cast by C. Chavez. Update lang pala guys napag-isip-isip ko last time na naglalakad-lakad lang ako, no? Na parang gustong i-push yung Uno Mads, no? O si Chavez. Uno Mads kasi nakilala na ako guys sa FB tsaka sa mga ibang social media accounts ko na Uno no? Do sinimulan ko yung yung FB ko ng si Chavez. Pero parang gusto ko ituloy yung Uno Mads. Actually, yung Uno Mads nagsimula lang sa dami account yun no? Rio Madrigal talaga ang pangalan ng account ko na yun. Hanggang naging Uno. Kung bakit siya naging Uno? Kasi Uno, parang one, sound number one. 'Di ba? Sa Espanyol, Uno is number one. One is Espanyol ng John. So, 'di ba? One tamad. John. Syempre John tayo. So, ayun. Kaya ginawa ko siyang Uno at the same time nag-iisang anak, no? So, kaya Uno. Syempre gusto ko rin maging number one sa lahat ng bagay. Kaya Uno. So, hindi siya related dun sa Uno na networking na yun, nakagisnan yun noon, no? Wala pa yun, hindi pa existing si Uno Mads sa mga panahon na yun. Hindi naman siya related doon, tsaka hindi siya inspired doon, no? So, pwede din, no? Kasi puro payaman mga tao doon, mga mindset ng tao doon, puro kaperahan no? Puro paganon So, pwede rin, no? Pwede rin. Somehow, relevant. At ayun, may upload nga rin pala tayo. Or actually, ewan ko kung ano mauuna, etong upload or yung, hindi, mauuna yun. Mas gusto ko munang unahin yun, no? Last time, naglakad tayo, naka 17 kilometers tayo, no? Walking lang. Nagpunta tayo sa tabing dagat, no? Tapos nag-meditate tayo. Parang ang sarap ituloy ng mga ganung moment na sa labas tayo nagkakwentuhan. No, ngayon lang kasi nag-gym ako, tapos medyo pagod. So, medyo natamad akong maglakad. No? Alternate kasi ang ginagawa ko buhat, and then the other day, walking or jogging. Para at least na yung tinatamad kasi ako mag-leg workout talaga guys sa gym. Parang ang bilis kong sumuko sa leg workout. Tulad nga nung sabi ko sa inyo, i-combine natin yung habits natin sa trip natin gawin, tsaka yung workout natin sa trip natin gawin, no? Instead na nag-leg workout ako, mag-walking ako. Kasi trip ko maggala trip ko din maglakad, trip ko ma-explore yung mga iba't ibang lugar, trip kong makapunta sa mga lugar na hindi ko pa napupuntahan. No, actually guys, gusto ko na naliligaw ako pagka naglalakad-lakad ako. Excuse. Gusto ko yung naliligaw ako. Tapos na-explore ko yung parang, ay may ganito pala dito, ay maganda pala sa ganito. No, dito pala yung nakita ko sa TikTok na ganito, or nakita ko sa kung saan mga social media na ganito. So, ayun. Instead na nag-leg workout ako, ang ginagawa ko, lakad-lakad. So, kesa naman maglakad lang ako na nagmo-music or nakikinig ng podcast, 'di ba? Gawin ko na rin 'to. Mag-solo cast tayo. Iko-content ko na rin, no? Para 3 birds in one stone. Nakapag-workout ako, nakapaglakad-lakad ako, no? Nakapag-explore ako ng mga lugar-lugar, tsaka nakapag-content ako. 3 birds in one stone, no? Sobrang win-win-win nung na yun, nung galaw ko na yun, no? Good decision guys. Ilalagay ko to sa daily integrity report. Meron tayong daily integrity report pala na at the end of the day, evaluate natin yung mga nangyayari sa atin within the day. Titignan natin kung ano yung mga good decisions natin, yung mga maling decision natin, yung mga error natin, ano ba yung achievement natin, lahat. Pati yung income natin, pati yung expenses natin. Tapos yung mga gratuity, no? Mga bagay na thankful tayo. Marami guys. Natutunan ko lang dito kakapakinig ko ng podcast. Yun. So for tonight, no? Ano ba magandang pagkwentuhan natin? Kasi parang halos lahat naman. Neto lang, recently lang nakikinig lang ako ng Gusto kong simulan yung Anti-Support Social Club since nung kauna-unahan nilang upload, no? Yung 2 hours pa. Nakakatuwa lang. Hindi pa pala nila alam yung title na Anti-Support Social Club noong mga panahon na yun, no? So, yun, it made me realize na totoo nga yung sinasabi ng mga successful na tao tulad nila Mark Zuckerberg, Elon Musk, yan, mga
alam niyo na yun, mga successful na tao, no? You don't have to make it perfect before you start, no? Parang simulan mo lang, tapos tsaka mo na i-polish, tsaka mo na siya gawing perfect. Kaya yun, tulad nito, ginagawa natin, rat-rat tayo, tira tayo, no? Kung ano man mapagkwentuhan natin, i-content natin. At the same time, dito nahahasa yung comms natin na may mga ginagawa ako guys eh. Gusto kong burahin yung mga fillers. Sinasabi ko, for example, yung mga yung mga, alam mo yun, yung mga no, yung alam niyo na yun, mga fillers. Gusto ko siyang i-eliminate as much as possible. Though, medyo struggle ako. Medyo pumapasok pa rin siya sa conversation, sa pinagsasabi ko. Pero as much as possible, gusto ko siyang malinis. Gusto ko parang pag nagsalita ako, clear. And then straightforward, alam ko na yung sasabihin ko, hindi ako na-choke, hindi ako nag-feelers. Mahirap lang talaga kapag ganito guys ng solo kasi walang conversation na, wala akong kausap rather. So wala akong kausap na magbabatuhan kami ng topic, magbabatuhan kami ng idea. Ako lang tsaka kayo. Ayan, nakaharap lang ako sa camera. Tas takbo lang ng takbo sa utak ko kung ano yung pwede kong ibitaw dito, anong pwede kong ilatag sa inyo na details, information, kung ano man nakita ko. Naiisip ko din kung magde-daily vlog ulit ako. Hindi ko alam eh. Mas trip ko kasi talaga yung ganito. Mas trip ko talaga yung podcast na ganito na kwentuhan lang. Feeling ko ito na talaga yung era na i-absorb na ng tao yung organic tsaka natural content. Kasi in the past few years, maraming bullshit content talaga na binili ng tao, na pinanood ng tao eh, na kinonsume ng tao tulad nung mga scripted nga na mga videos, mga prank na offensive, though may mga scripted din na mga pranks. Feeling ko hindi na bibili ng tao yung mga ganun ngayon. Hindi ko lang sure kung ano nilook forward din ng mga tao pagdating sa content na gusto nila i-consume. As far as I can see, mostly mga AI nga, yung mga nagsasalita nga na organs, nagsasalitang parte ng sasakyan, nagsasalitang skeleton, no? Nakikita mo yung digestive system. Informative kasi siya. Totoo lang, informative talaga yung mga ganun. At the same time, entertaining siya. Kasi nakikita mo yung kung ano talaga yung nangyayari, kunyari sa loob ng katawan na hindi mo naman nakikita before. No, may idea ka lang, ngayon na-visualize mo na siya. Pero eto kasing content na ginagawa natin, informative naman siya in terms of self-development. At eto na yung panahon kasi na gusto ko na mamulat na rin ng mga tao sa katotohanan. No, kasi patagal na patagal, pahirap ng pahirap lumaban sa panahon ngayon. Isipin nyo guys yung presyo ng mga bilihin tsaka sahod nyo noong 2019, 2018, pre-pandemic, bago mag-pandemic. Kasi after ng pandemic, nagmahalan lahat eh. Sobrang grabe yung inflation talaga. Parang 50% ata yung naging inflation. Isipin nyo yung sinasahod nyo noong 2017, 2018. Tsaka sa ginagastos nyo for groceries, pagkain, luho. Sustainable guys eh. Kasi noong mga panahon din nagko-call center ako. Ang sahod ko noon, kano ba? 28K. Tapos namamasahe pa ako araw-araw. Pamasahe ko 12 pesos, no? Mula Parañaque, Tambo papunta sa Makati, sa Ayala. 12 pesos. Pabalik 12. So 24. Food ko, Subway, kunyari bibili ako ng bread na isang malaking ganon, hahatiin sa dalawa, magkano lang yun? 150, 100 something lang yun eh. Yung isang malaki na mahaba. So, magkano na yun nagastos ko? 148. 'Di ba? Eh kung gusto ko pang medyo magkape ng McDo, ganun. And well, actually free coffee naman dun sa sa office, pero nakakaumay din kasi yung drinks dun. Siyempre bibili ka ng kung ano mang pagkain. 50 pesos guys dati na lunch. Masarap na yun, busog ka na nun. Sa mall yun sa mall. So 50, 60. Ngayon, ewan ko kung may mabibili ka pang ganun. Kung meron man siguro, sobrang low quality na ng food. No? Yung 50, 60 na yon, I'm talking about
mga dalawang ulam or isang ulam na masarap, one rice, may juice ka or may soft drinks ka, no? Ngayon kasi parang hindi na gano'n yung presyohan. Tapos ang sahod mo, stock up ka pa rin kunyari sa 28K. Paano na yun? 'Di ba kung yung pamasahe ngayon, di ko alam kung magkano yung minimum ng pamasahe ngayon sa bus or yung sabihin natin sa food na lang. Yung dating 50, 60 pesos mo na lunch ngayon 150 na, 120 para makakain ka ng decent food na alam mo yun, mabubusog ka talaga. Magkakape ka pa. So 300 na agad yung nagastos mo per day. Kung pumapasok na income sa'yo, sabihin natin na 500 a day lang. 200 a day na lang ang matitira sa'yo. So yung tinrabaho mo ng 8 hours, 9 hours, 200 pesos. Guys, ano naman mabibili ng 200 ngayon? So hindi ko naman sinasabi na na hindi ako nagpapaka-hipokrito na na minamata-mata yung mga kumikita. Iba't iba naman tayo ng diskarte sa buhay guys no? Respect every hustle, lahat ng hustle, kay malaki, kay maliit, respetado yan. What I'm trying to say is, hindi na angkop yung lumabang ka ng patas kasi. Or parang, hindi na worth yung effort mo everyday na nag-work ka, no? So, ang nakikita ko, para mabuhay ka na maayos sa Pilipinas, yung komportable. At least 50K a month. At least 50,000 lang income mo. Medyo komportable ka na yan na makakagalaw. Maluwag na makakagalaw, mga 80, no? Sustainable life, 100K, no? Yun yung income bracket na nakikita ko. Below 50, medyo struggling yun. Sa totoo lang. Though survivable siya. No, makaka-survive ka sa pang-araw-araw mo, makakain ka naman, makakapunta ka sa gusto mo puntahan. Survivable siya. But the thing is, pag nagkaroon ka ng emergency, pag may gusto kang bilhin, kapag ka, alam mo yun, kailangan maglabas ng pondong malupit o di ka may natipuhan ka or napagastos ka ng something, hahabulin mo siya ng ilang buwan ulit para bumalik ka dun sa level na stable ka ulit, yung surviving ka, no? Unlike ng 50, 80 o 100K pataas yung kita mo, magkaroon ka ng emergency na napagastos ka kunyari ng 30,000, 50,000, no? Sabihin natin na sakit, aksidente, wag naman sana mangyari. Sabihin natin gano'n, emergency 50,000. Hindi ka masasaktan nun Kumbaga parang okay lang, sige next month bawiin ko na lang. Parang madali kang makakabalik, makaka-back on track, kumbaga. So, ang masasabi ko lang din sa mga tropa natin, kaya nga eto ako ngayon, no, na hindi naman talaga guru tulad ng sinasabi ko sa inyo, hindi ako nagtuturo, pinapakalat ko lang ang mga impormasyon na napapanood ko sa mga podcast, sa internet, social media na alam ko na makakatulong sa atin, na mga tropa natin, sa mga kaibigan nyo, mga kakilala nyo, kamag-anak nyo, at lalo na sa inyo, na magpapabukas ng isip nyo, no, na hindi lang sa isang bagay ka pwede mag-excel. Marami pang bagay. Marami pang pwedeng pagkakitaan ngayon. Andiyan yung internet, available lahat. May cellphone ka, may internet. Huwag mong i-limit yung sarili mo sa isang trabaho lang. Kasi yung nakagisnan mo, yung nakagisnan natin, oo. Pero eto na yung era guys na sobrang lawak ng mundo. Pipili ka na lang ng lalaroin mo. Okay? And for you to do that, you need to have the courage. Syempre, kailangan committed ka talaga Mahirap para sa isang tao na may corporate job or may parang araw-araw na trabaho na tumesting sa ganun. Totoo lang. Ano kasi siya, nakakatakot gawin. Dahil, kunyari, content creation, hindi ka na makikita kagad dito ng after 1 month, after kinsena, sa sahod ka, no. It takes few weeks, few months, maybe years bago pumasok yung pera sa content creation mo. Negosyo, ganun din. Hindi naman porke nagnegosyo ka ngayon, bukas kikita ka na. Though, iikot yung pera kasi may bibili, tas ibibili mo uli yun ng item, tapos ititinda mo, iikot yung pera, pero hindi ka naman after 1 week
or 2 weeks kang nagnegosyo, makakabili ka na ng bahay, lupa. No, no, no. Hindi, hindi magic yung ganun, no? So, process siya. Nakakatakot lang para sa mga, kunyari, may stable ka na job na sustainable naman, no? Surviving naman. Ang hirap bitawan kasi nun eh. Kasi yun yung ba magbabayad ng bills mo, yun yung magpapakain sa'yo, no? Ang hirap bitawan nun. Ang hirap tumesting ng ibang bagay. Sa ganung case guys, ang masasabi ko talaga, nasa sa inyo na rin ang desisyon. Nasa sa inyo yung courage. Magagamay nyo naman yan eh. Magagamay nyo naman, kunyari, ipon ka muna ng 100k. Okay, itong 100k na to, for this year na to, titipidin ko. At habang tinitipid ko to, hahanap ako ng ibang income stream ko. O di kaya, habang nag-work ka, after ng work mo, pagka-out mo, okay, gagawa ako ng ganito, hanap ulit ako ng ibang income stream ko. Hanggang sa kapag mas malaki na yung kinikita mo or napapantayan na ng side hustle mo yung main hustle mo, di ba? Focus ka na doon. Kasi sa'yo yun eh. Account mo yun, channel mo yun, content mo yun, ikaw ang may-ari doon. Hindi kagaya ng kumpanyang pinapasukan nyo guys. O pagka kunyari natigok ka dyan, papalitan ka lang naman the next day eh. 'Di ba? You're good in the company as long as you are making money for the company. 'Di ba? Ang ginagawa mo, ang trabaho mo talaga sa isang kumpanya is bigyan ng pera yung kumpanya. Hindi yung kumpanya ang magbibigay ng pera sa inyo. Guys, that's the reality of yun, as a worker, yung pagtatrabaho. Ang role mo doon is payamanin yung kumpanya. Bigyan ng pera yung boss mo. Yun yung role mo. Kunyari, tinatrabaho mo is a sales. Kunyari, sales na lang. 'Di ba? Nakapag-close ka ng deal ng 1M, meron kang 10%, may 100,000 ka. Ewan ko kung mabibigyan ka pa ng 10%, usually mga 3, 4, 5% lang eh, 'di ba? Sabihin natin 5%, may 50k ka na close mo yung isang deal. Malaki yun, 50k kasi kunyari tinrabaho mo lang siya ng isang linggo tapos kumita ka ng 50k, 'di ba? Ano yun? Good income yun para sa'yo. Pero isipin mo na lang yung boss mo, 'di ba? Nagkaroon siya ng 950,000 nang walang ginagawa. Nagkaroon siya ng 950,000 na ginagamit yung effort mo. Nagkaroon siya ng 950,000 nang nakahiga lang na ganun, na naghihintay lang ng text mo na, boss, na-close ko na yung deal. 'Di ba? Yun ang sinasabi ko sa inyo guys. Pupunta tayo, magkakaroon tayo ng ibang topic tungkol dyan, no? Magkakaroon tayo ng ibang topic tungkol dyan kasi deep, more on business side kasi. Kumbaga parang deeper understanding na to eh. Kailangan mo na mabuksan yung utak mo sa ganung klase ng kalakaran bago natin siya pag-usapan. Kasi kung ang mindset mo pa rin is 9 to 5, tapos magkukwentuhan tayo ng tungkol sa negosyo, tungkol sa leverage, mangangamote ka, 'di ba? It's either isipin mo na parang tanay yabang naman nito or parang ang gulang nyo naman, ganon. But again, kaya tayo nandito para i-share ulit sa inyo, ma-enlighten kayo, ma-awaken kayo at ma-reprogram kayo. Kasi yun nga, tulad ng pinag-usapan natin before, merong awakening, merong reprogramming, and then may limitless. Limitless ay yun na yung wala ka ng limit. Kumbaga kahit anong gawin mo, pasok sa banga. Diba? Kumbaga may titirahin ka na hustle, raratrat ka, sure ball, kikita ka. May ituturo ka na ganito, sure ball, may makikinig sa'yo. Limitless na nga eh. Limitless ka na. Next topic na yon, no? So, ayun na naman. Sa mga tropa natin din dyan na lumalaban sa buhay, guys, na lumalaban ng patas, no? Yun yung pinaka sinasaluduhan ko sa lahat. Alam ko na mahirap ang buhay sa Pinas, mahirap ang buhay hindi lang sa Pinas, kahit saan, kahit dito naman sa UAE. Hindi naman madali ang trabaho dito, no? Sa lahat ng mga tropa natin na lumalaban ng patas, hindi nang lalamang ng kapwa or hindi nang loloko, 'di ba? Hindi nang loloko, hindi nang tatarantado ng kapwa. Yung lumalaban ng patas talaga. Kayo ang isa sa mga masasabi ko na sandigan or parang matibay ang dignidad sa buhay, no? Saludo ako sa inyo guys and good luck din
At sana ma-enlighten din kayo one of these days at makahanap kayo ng panibagong side hustle nyo hanggang ma-achieve nyo rin ang mga gusto nyo ma-achieve sa buhay. Okay. So, yun muna. Kain muna tayo kasi gutom na ako eh. No? Kanina pa ako naghihintay ng alam mo yun, ng moment para magkaroon ako ng energy para gawin to. Kasi iniisip ko, kakain ba muna ako bago mag-solo cast or magsa-solo cast muna ako bago kumain. Naisip ko na pag kumain ako, baka tamarin na ako eh. So, gawin na natin siya hanggat may energy pa ako, hanggat kaya ko pa. And then, after ko tong gawin, ang ilulook forward ko is kakain ako. Kumbaga yun yung reward, no? Sa libro ko pa rin nabasa yan, Atomic Habits, guys. I would suggest reading the book Atomic Habits. Mas marami kayong matututunan talaga doon. Basta habit na matututunan nyo para sa self-improvement. Ako, in the past few weeks na natapos ko siyang basahin, may mga habit na ako na-accumulate na hindi ko ginagawa dati na alam ko nakakatulong sa akin. Nakaka-refresh ng utak ko. Dati bugnutin ako eh. No? Parang konting bagay, irritable ako. Ngayon parang hindi na siya dumadating sa, parang wala na. Parang wala nang mga bagay na nakakairita para sa akin. So, ayun. Magkakaroon tayo ng panibagong topic doon, guys. In the meantime, thank you muna sa panonood sa atin. Sa mga tropa natin na hindi pa nakasubscribe dyan, pasubscribe naman sa channel natin para updated kayo kapag nag-update or nag-upload tayo ng panibago nating solocast. Kung ayaw nyo mag-subscribe, again, walang problema mga boss Lodi. Pakishare na lang to sa mga tropa natin, mga kakilala nyo, mga mahal nyo sa buhay, mga kamag-anak nyo, mga loved ones na sa tingin nyo makaka-relate sa mga gantong klaseng kwentuhan. And ito nga pala ulit si C. Chavez, soon to be Papi Uno Mads. Babalik natin ang Papi Uno Mads, guys. Titirahin natin yung Papi Uno Mads kasi parang mas matunog siya, no? Parang mas matunog siya. So, see you in the next video. Let's go.